Magandang araw sa mga nanonood. Ako si Jean mula sa Eiler at ito ang Jean Z on Austerity. Isang serye kung saan pag-uusapan natin ang mga pang-ekonomiyang polisiya sa usapin ng austerity. So sama-sama natin nga alamin kung ano yung epekto nito sa kwento ng bawat buhay ng Pilipino mula sa punto de vista ng maralitang lungsod, ng mga manggagawa at maging ng mga magsasaka. Una sa lahat, nandito tayo sa Union Office. Kasama si Kamalu, ang presidente ng Pinag-isang Lakas ng Manggagawa sa Manila Bay Thread. Welcome to the show, Kamalu. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Jean, ano nga ba yung austerity? Sige, yung chikahan po natin today no, ay tungkol sa austerity o yung pagbabawas ng budget ng gobyerno sa mga pampublikong serbisyo para makapagtipid at pagtataas ng kita nito sa pamamagitan ng pagtataas din ng buwis. Ngayon, ginagawa nila ito para makapagbayad ng utang at higpitan lalo yung pagbabawas ng pondo na kailangan ng mamamayan. So, in other words, talagang bawas sa social services, more buwis, at para makapagbayad sila ng utang. So, sa inyo pong punto de vista, no, Kamalu, ano po yung epekto ng austerity sa mga manggagawa? Siyempre, kapag binabawasan ng pondo yung mga pampublikong serbisyo, ano po yung nagiging karanasan ng mga manggagawa? Diyan sa tinalakay mo na yan, parang napakalaki ng epekto niya sa mga manggagawa. Kasi unang-una, parang andyan yung talagang hahatakin nila ng husto yung kita ng manggagawa. Dahil papatungan nila dyan siyempre yung tax. Pero yung serbisyo naman nila, mas uuntian nila. Parang katulad ng serbisyo, ang retirement, pagka yan ay babawasan pa nila yan. Lahat ng mga serbisyo sa SS, lalakihan nila yung kaltas sa mga manggagawa, ang ating PhilHealth, Mga social protections po. Oo. Napakalaking epekto sa mga manggagawa. Tapos, ang ating sahod ay kakarampot lang. Naiiwan ng husto yung ating sahod na dapat ayun ang pangunahin na bigyan nila ng pansin ng mapataas. Dahil malaki po talaga yung ambag ng mga union sa pagbabagong panlipunan, no, at yung pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawa. Ano po sa tingin niyo bilang isang aktibong unionista, yung magiging papel ng mga union sa paglaban sa ganitong mga austerity measures? Magandang talakayan. Kasi bilang isang namumuno, isang unionista, hindi naman natin maaalis sa ating mga kapwa manggagawa na marami pa rin diyan ang walang union, di ba? Napakarami pa rin ng manggagawa natin na hindi pa sila makapagtayo ng union, una-una natatakot. Opo. Ngayon, ang tanong mo nga ano ang sa aming union, siyempre ang una naming gagawin diyan, hikayatin natin at ipaliwanag kung ano yan. Kasi sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman yung austerity na yan. Sa mga ibang mga manggagawa, hindi pa rin nila alam yan. Kung hindi mo nga naikwento, parang mawawalan tayo, hindi natin mabubuksan yung mga kaisipan ng mga mamamayan, ng manggagawa. Kaya tulong-tulong, sama-sama tayo na ipaliwanag sa mga manggagawa bilang isang leader. Yun ang pwede naming gawin. Kamalu, pumasok naman po tayo ngayon sa mga international financial institutions na siyang nagtutulak tulad ng IMF, tulad ng World Bank. Sila yung nagtutulak talaga ng privatisasyon, ng mga kondisyon kapalit ng pagpapautang. So sa kaalaman nyo po, ano po yung mga pribadong proyekto o development initiatives na talagang nagpapahirap sa mga manggagawa? Ang mga unang-unang mga nagpapahirap sa manggagawa, yung sila ay import dito sa atin. Laging ang ating gobyerno, sa imbis na bigyan nila ng pansin yung mga produkto dito na lokal, talagang dito lang sa atin, ang nangyayari, kuha pa sila ng kuha sa ibang bansa. Na po pwede naman natin yung pagtulong-tulungan dito. Katulad na lang ng mga
simpleng ano, katulad na lang, una na yung sibuyas, kailangan pa natin mag-import. Kailangan pa nilang lumapit niya sa mga ahensya na yan na kung kakayanin naman natin. Speaking of privatization, no, isa pa yan na pribado ang mga kumpanya ng kuryente natin. Ako mismo umaaray sa ganyan, pati sa tubig. Ay nako, oo, sinabi mo pa. Dahil ngayon nararamdaman natin yung sunod-sunod ng pagtaas nila. Kaya nga tayo bilang isang katulad namin na namumuno, ating inaano yan sa gobyerno na wag nang taas ng kuryente. Kasi lahat ng hindi lang manggagawa ang apektado dito eh. Ultimo yung mga maliliit na manininda, yan ang mga talagang maano ng aray sa dagdag singil ng kuryente. Tubig, ang negosyante, ang sa kuryente, andyan yung mababawasan pa rin ng pasok ang mga manggagawa. Kasi ayan yung magtitipid sila. Ano bang gagawin nilang unang pagtitipid? Manggagawa. 'Di ba? Sa manggagawa, babawasan nila ng pasok. 'Yun. At ngayon ay nangyayari na sa amin 'yan, mga kasama. Magtatahi po tayo kasama si Kamalu ng Manila Bay Thread. Siyempre, professional na siya dito, for sure. Kaya magpapaturo na lang ako kasi hindi ako marunong. Tayo po ay magtatahi ng ating panawagan na End Austerity Now. So, Kamalu, tulungan nyo na lang ako kasi pag ako natusok. Ganon. Sige, tuturuan kita. Take it away. Eto, tinatay natin yung tea kasi para patibayin yung mamamayan. Ganon. Oo. Kinaya nyo yun? Yan. Labanan natin ang kanilang ipatutupad Na austerity Oo, kasi hindi yan dapat mapatupad sa atin. Kasi lalo na tayong naghihirap pag pinatupad yan. Ay, pumasok. Kamalu, habang nagtatahi tayo at nagpapanik ako dito, gusto ko lang pong malaman, paano po kayo naging isang matikas at aktibong unionista? Ako, alam mo, nag-umpisa lang ako sa yung simpleng manggagawa. Bahay, trabaho. Pero ay yung pumasok na, isang istorya na ang nagpasok sa akin dyan ay yung mismong may-ari. Kasi nakita ako sa probinsya, yun yung ko. Ngayon, nung nalaman nila ako itatakbo sa unionista, kinausap ako nung isang backer ko, yung sinasabing pinaka-backer. Sabi niya sa akin, bakit daw ako tatakbo ng union? Wala daw ba akong utang na loob? Ayun yung sabi sa akin, wala ka bang utang na loob kay sir? Siya pa naman yung nagpasok sa'yo, tapos kakalabanin mo. Ayan yung ko sa pagiging unionista. Ngayon, nasabi ko sa kanya, sir, Kuya Jun, hindi nawawala doon yung utang na loob ko. Nandoon yung utang na loob ko at pagpapasalamat dahil pinasok niya ako dito. Laking bagay sa akin nun kasi nabigyan niya ako ng trabaho. Pero ngayon, ang nangangailangan na, yung mga kapwa ko na manggagawa, na wala silang, siyempre, nahihiya sila, wala silang boses. Ngayon, siyempre, andito tayo na nilalapitan tayo ng mga kapwa ko manggagawa para lumapit sa management, para ihatid sa kanila yung mga hinaing nila. Kaya napasok ako dito sa pag-union. Doon nag-umpisa yun hanggang sa, nagdire-diretso na sabi ko, pagka pala talaga ikaw ay kinailangan ng mga kapwa mo manggagawa, hindi mo na sila mahindian, yung gano'n. Parang, kahit pa nga sabihin na nagpasok sa'yo ay may-ari, pero pangkalahatan naman yung ipaglalaban mo gano'n. Kasi inaapi na yung mga kapwa natin manggagawa Diba? Ayan, diyan nag-umpisa yan. Hanggang sa ngayon, hanggang sa nung una, kalaban ko rin dyan ang pamilya ko. Pero nung ipinaliwanag ko sa kanila na kailangan ng may boses, kailangan may maglantad, kailangan may makipag-usap. Todo suporta naman. Oo. Ngayon, sinusuportahan na nila ako. Na, syempre,
alam naman natin yung mga ginagawa din natin para din sa mga kabataan, para malaman din nila. Yan. Inihahatid natin sa kanila yung mga karapatan nila bilang isang tao, isang manggagawa. Ilang taon na po ulit kayong unionista? Nag-umpisa ako ng 2007 hanggang sa ngayon. Mag-18 years. Oo. Debut mo na. Pumasok naman ako sa pabrika ng 1999. Matagal na po talaga Oo. kayo dyan. 1999. Ayun yung kinukwento ko na wala akong pakialam. Galit ako sa nag-union din noon. Ayun. Galit ako. Kumbaga, pati yung nagrarally. Nainis ako dyan. Ngayon nung nalaman ko, ay ganun pala, ang pinaglalaban pala nila. Kaya sila nandyan, kaya sila nasa labas. Kasi ipinaglalaban nila yung kanilang mga karapatan. Doon ko nalaman na kung wala talagang sama-samang ganyan na pagpoprotesta at tayo'y mananahimik, walang mangyayari sa mamamayan. Lalong-lalo sa mga manggagawa. Ganun. Narinig niyo yan? Diba? Panalo si Kamalu. Mm-hmm. Last question na. Ano yung paborito mong moment sa pagiging unionista mo? Sa 18 years mo na pagiging unionista, ano yung hindi mo talaga malilimutan? Syempre, hindi mo malilimutan yan yung ikaw ay nakikipaglaban ka para sa karapatan mo. Pero andyan yung sisigawan ka, aanuhan ka nila, lalo ng mga, di ba? Yun yung ano dyan eh. Pero ang isa pa dyan, pagka naman na ipanalo mo, di ba? Ang isang bagay na pinaglaban mo, napakaganda, napakasarap sa pakiramdam. Pag naipanalo mo, lalo ngayon, napagtagumpayan namin ang aming CBA. Masarap sa pakiramdam. Ganun. Congratulations po Salamat. sa tagumpay na yan. Bilang siguro pagwawakas na rin, Kamalu, meron ka bang pinal na mensahe sa ating mga manggagawa at mga mamamayan sa kalagayan ngayon ng Pilipino sa mga austerity measures na yan na tuloy-tuloy na nagpapahirap sa atin? Ang panawagan ko lang sa mga kapwa ko manggagawa, wag silang matakot na magtayo ng union. Kasi kung tayo ay walang union ng mga manggagawa, mandaling walisin. Lalo yan, pagka naipatupad dyan, ang maanuhan dyan talaga yung mga contractual. Kasi habang nagtitipid yung management. Siyempre, tataasan sila ng tax. Pag tinaasan sila ng tax, magbabawas sila ng mga manggagawa. Di ba? Kaya, ang panawagan niya, huwag silang matakot. Sumama sila sa ating mga panawagan. Lalo ngayon, yung nangyayari na doon sa flood control, magkaisa tayo. Maging manggagawa, mamayan, maliliit man dyan na sila yan, magsama-sama tayo. Kasi hindi nila pakikinggan pagka iilan lang yung naandyan. Kahit yung mga walang union, makiisa sila. At huwag nating payagan na isatupad yung austerity measures na yan. Maraming salamat po, Kamalu. Kami naman talaga ay naniniwala na sa paninindigan ng mga at sama-samang pagkilos ng mga manggagawa ay malaki yung magiging ambag, impluwensya sa paglaban sa mga austerity measures na ito. Ngayon, siguro pwede na nating ipakita sa ating mga viewers ang finished product namin. No? Taka lang, tatapusin ko lang ito. Ayan. Ito po ang panawagan namin. Ito po ang panawagan natin na end austerity now. Fund and prioritize social services, end the debt crisis, and stop the cuts. Maraming salamat po ulit kay Kamalu para sa isang napakahusay na pagsagot sa ating chikahan at maikling diskusyon at sa pagtulong siya sa atin, syempre, sa pagtatahi. Muli, ako si Jean, mula sa Jean Z on Austerity. Maraming salamat po, Pangulong Malu. Tayo ay mag-selfie. Kasama yung project natin, syempre. Ayan.